soothing word has sent its force, setting people free. Mighty as a fortress, we are building in liberty. Our generation will not cease. Our generation takes a stand. Fill us with your word and spirit as we possess this land. Breaking every limitation, breaking every barrier. Nothing can stand against us as we pursue destiny. Breaking every limitation, breaking every barrier. We have won the victory, for we are champions of God. Your destiny has been inscribed upon the tablets of our hearts, aligning our lives according to your purpose and to your call. Our generation will not cease. Our generation takes the stand. Fill us with your word and spirit as we possess this land. Breaking every limitation, breaking every barrier. Nothing can stand against us as we pursue destiny. Breaking every limitation, breaking every barrier. We have won the victory, for we are champions of God. As we stand in righteousness, we will be your census, will fulfill your legacy. Pour out your grace on us as we stand in righteousness. We will be your census, will fulfill your legacy. Pour out your grace on us as we stand in righteousness. We will be your census, will fulfill your legacy. Pour out your grace on us as we stand in righteousness. We will be your census, will fulfill your legacy. Breaking every barrier. Nothing can stand against us as we pursue destiny. Breaking every limitation, breaking every barrier. We have won the victory, for we are champions. We are champions. We are champions. We are champions of God. Good morning, everyone. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
Thank God for a new day. Thank God for a new life. Even though we're experiencing lots of turmoils, calamities, but the Lord is good. Sabi ng isang awitin, God is good all the time, and all the time God is good. Let us take it to the next level. God is good forever, and forever God is good. Let us start our worship celebration with a word of prayer. Join me as we come to God in prayer. Father, we thank you. We bless you today for giving us this wonderful privilege to hear your word, to sit at your feet, and to receive the now word, the fresh revelation that will lead and guide us as we journey towards destiny. Thank you for your divine protection. Thank you for your divine provision. And most especially, thank you for your divine power and presence. Today, we ask for your leading and for your guidance. Enlarge the capacity of our spirit as we receive the now word from you, in order for us to triumph, in order for us to overcome all the challenges that we're facing in this world. We give you praise and we give you honor. Holy Spirit, oh God, speak to us in a very powerful way. This we pray in the powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ, and all the blessed people of God declare, Amen and Amen. Glory to God. So we are now in the part 2 of our study about from church as usual to church and usual. This is part of the series na ating pong tinatalakay about a divine prescription for the immunity of God's people. So to give you a little background, sa mga ngayon lang ho, nakapagbukas sa atin lang pong balikan, una ho, what are the divine prescription from God for the immunity of God's people? Remember, until today, wala pa pong solid na vaccine against COVID-19. So we are still in a place or in a situation na wala pong nakakatiyak. So, the Lord is good that He had provided us divine prescription. Number 1, embracing spiritual covering. Mahalaga po ito. The one who is covering you is the one who is providing a spiritual nourishment to you, the one who is leading you in the ways of the Lord. Ganun po ka-importante yan. Kailangan mayroon kang divine covering na kung saan ito yung mga tao na mayroon pong relasyon sa Diyos at sila po yung ginagamit ng Panginoon para magbigay sa iyo ng mga instruction sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At sa church, ito po yung iyong pastor. At sa mga pastor naman, ito yung iyong mentor. Mahalaga ho na mayroon po tayong divine o kumbaga spiritual covering. Because whether we like it or not, we have an unseen enemy, which is the devil. So we need to have our spiritual covering through our pastor, and for the pastor through our mentor. Pangalawa, observing the Lord's Supper. The Lord's Supper is not just a ritual. It is a blessing that God had provided for His people in order for us to always claim and receive in remembrance of what the Lord had done at the cross of Calvary. At the cross of Calvary, when Jesus died, ang kanyang huling salita, sinabi niya, it is finished. Ibig sabihin, sa ginawa ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo, tapos na ho ang laban. Tapos na ho ang demonyo, tapos na ho ang lahat ng gawa ng kaaway. Why is it, Pastor, na para ngayon nanumbalik? Kaya nga, isa sa divine prescription for us to receive our immunity is to observe the Lord's Supper in a right manner. Ano ho? Kasi yung iba, ginagawang ritual na lamang. Wag po. Ang Lord's Supper, ito po'y pag-alala sa kamatayan ni Kristo at pag-partake natin ng bread, ito po'y nangahulugan na kung saan ang kanyang katawang nabayubay. Ang sabi sa Bible in Isaiah 53 verse 5, it says, by His stripes we are healed. There is healing in that. Pangalawa, yung blood ng Panginoon cleanses us. Ang point of reference is in Exodus chapter 12, the Passover. So the blood of the Lord Jesus Christ covers us so that every time it signifies that we are under the jurisdiction of God. We are under the covering of God. So when the angel of death came on that evening sa mga Israelitas sa Egypt,
nung makita ng angel na mayroong blood sa doorpost ng mga bahay ng mga Israelita, it passes over. So ano ibig sabihin sa atin din? Even this devil will come or any calamities will come. Psalms 91 is so true and real for all of us. So any calamities, any works of the enemy will pass over us. Why? Because we know, we observe the Lord's Supper in the right manner. So every time we take the Lord's Supper, it gives us an encouragement that we are under the jurisdiction of God. That any works of the enemy will not come near us. It will never hurt us. Why? Because we know that the blood of the Lord Jesus Christ is the one covering us. Oh, glory to God. Pangatlo, releasing your tithes. We are now running almost 9 months. Praise the Lord. Doon ho, sa simula pa lang ng lockdown, faithful ho, even before the lockdown, faithful na nag-release ang kanilang tithe at dumating po ang testing. You know, madali ho na magbigay sa Diyos, lalo na pag maganda at maluwag ang buhay. And it is not a guarantee that if we are giving our tithes and offering to God in good times, kailan mo mapapatunayan na ang isang tao ay tunay na mananampalataya, tunay na tapat at committed sa Diyos during testing or trying times. Ito yung pagkakataon, malalaman talaga natin. Actually, this pandemic is exposing us. This is exposing what we are really made of. So makikita natin, madaling magbigay pag maluwag at magaan ang buhay. Pero ang pagbibigay ho natin sa gawain ng Panginoon at pagbabalik ng ating ikapo sa Diyos, hindi po conditional. Whether in good or as well as in bad times, we need to be faithful to God. At ang sabi niya sa Malachi chapter 3 verse 10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, if I will not open the windows of heaven and pour out so much blessing that you have no enough room to store it. And in verse 11 it says, and I will rebuke the devourer, the works of the devil himself, and you will be called blessed. Mga kapatid, sa mga nakikinig po sa ating teaching, sa mga sumusunod sa divine prescription na ito, you know yourself. Nakita natin, the more we give, the more we become faithful, the more God is faithful to us. Wala hong nagkakaloob sa Diyos at nagbabalik ng kanilang tithes and offering na naghirap. Why? Because it is the principle of heaven. Lagi nating tandaan, God will only move according to His word. At ang Diyos kailanman hindi marunong mag-abandon ng kanyang salita. Pag sinabi niya, tatayuan niya. At kung imposible at hindi pwedeng gawin ng tao at pipigilan man ang sitwasyon o ng demonyo, gagawin ng Diyos. Bakit? Kasi ang nasabi ng Diyos, final. Look at me straight in the eye. What God had said in His word is final. Whether the devil likes it or not, whether the hell will go against it, the Lord will fulfill it. Why? Because He is a God of integrity. What He says, He will do. Why God allowed this thing to happen? 9 months, almost 9 months of pandemic. Why? In order to test us. Ito ho yung loyalty check ng Panginoon sa atin. Let me repeat. This pandemic is a loyalty check of God for His people. Ngayon, malalaman natin sino tunay tsaka hindi. Ngayon, malalaman natin na yung nag-aakala na tunay sila, pero pagdating ho sa testing, bumigay. It doesn't mean na mawawala ka na. Ang point lang dito, nakikita mo, pinapakita na Diyos, God is exposing ourselves of who we really are. So makikita natin, mayroon ka palang problema sa area na ito, especially in releasing your tithes and offerings. So what you need to do is to adjust your feet to the words of God. Malinaw ho, pang-apat, building your spiritual growth. Palagi nating sinasabi na pag tayo ho, isa sa divine prescription ng Panginoon is spiritual growth. Let us build our spiritual maturity. Why? Because the moment we become mature, in Galatians 4:1 it says, as long as the heir is a child, he is no different from a slave. So we need to mature in our faith. We need to grow. We need to build our spiritual growth. Why? Because the moment we become mature in our relationship with God, what will happen? God can entrust us with our inheritance. He can entrust the things of heaven to us.
Simple lang po yan eh. The analysis is very simple. Will you trust a 5 million pesos to a child? Of course, hindi mo ipagkakatiwala. Ipagkakatiwala mo ba ang titulo ng mansyon sa isang bata? Baka lollipop lang ang katapat niyan, nakukuha na yung titulo ng bahay. Same thing with us. If we will continue in our immaturity, the Lord cannot trust us. The Lord cannot count on us. That is why isa sa divine prescription in this almost 9 months of lockdown, we need to build our spirit strong. Magpapasada lang ako ng kaunti ha. Nung simula ng lockdown, marami pang nanonood sa live streaming. Napakarami. Every 5 p.m. sa School of Church Builder live streaming, marami. Pero nung napupuna ako ng bandang huli na nagkakaroon na ng GCQ, abay kumukunti na. Nasaan na naman ito nagpunta? Isa lamang itong malinaw na indikasyon na marami pa rin talaga immature. Pag napipressure sa kalalagayan, sa mga problema at mga kalamidad at hamon ng buhay, lumalapit sa Diyos. Pero pagdating ng medyo maluwag-luwag na at medyo pabalik na sa sinasabing normal, ano nangyayari? Nawawala rin. That is a clear sign of immaturity. Why? Because a mature people, whether in good times as well as in bad times, mayroon mang pandemic o wala, magaan man o mabigat ang buhay, consistent siya sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Consistent siyang binibuild ang kanyang spiritual growth. That is a sign of a mature people, a mature believer. Immature believer is dependent on the situation. Hindi ba kumbaga, maalibadbaran ka eh. During sa pandemic, naroon, nakatutok. Pero nung nagkaroon lang ng GCQ, lumuwag, nawala na rin. Nananawagan ako sa inyong lahat. Pag ganun ang iyong sitwasyon, during pandemic, mayroong kalamidad, kaya nga magtataka ka sa Lord, bakit mayroon pang kalamidad, may pandemic na? Sino kinakausap ng Diyos? Makinig kayo sa akin, Church of God. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray, and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will heal their land. Tayo ang kinakausap ng Diyos, pati itong mga kalamidad na dumarating, tayo ang kinakausap ng Diyos. Church, in the name of the Lord Jesus Christ, I plead and I beg you, this is the right time. Ito na yung time natin para talaga magtino. Ito na yung time natin para tayo ay magtapat na sa Diyos, mag-commit na sa Diyos. Huwag nating isisi sa mga climate change o kung ano man. Walang pakialam ang Diyos sa climate change. Ang may pakialam ang Diyos sa status ng church. Because where the church goes, there the nation goes. Let me repeat. The status of the church will determine the status of the nation. Because where the church goes, there the nation goes. We cannot afford to have immature believers. Dependent lang sa situation. Nung kasagsagan ng pandemic, napakasipag mag-aral ng salita ng Diyos, napakasipag manalangin. Pero nung nagkaroon na ng GCQ, ay gusto na naman bumalik sa libutan. Let us be serious this time. Let us be sincere. Gawin natin tayo mga Kristiyano na mayroong integridad. This 9 months, almost 9 months, lockdown is a loyalty check from God. God is checking our loyalty to Him. Will you be loyal with God in spite of the pandemic, in spite of the difficult situation? Wala eh. Nung nagkaroon ng GCQ, pwede na mag-mall, pwede na mag-ano, nawala na naman. Anong gusto natin? Another pandemic na naman para tayo na naman ay magiging tapat sa Panginoon. Kayo na lang. Mature people, may pandemic o wala, the intensity of their commitment and their thirst and hunger for God is increasing. Immature people, they only look for God because of difficulties. Pag ganyan ka, magbago ka na. Kailangan, isa sa divine prescription ng Diyos para ma-secure mo yung immunity in the midst of adversity is for us to build our spiritual maturity, our spiritual growth daily. Kaya nga huwag tayong tumulad sa iba. Wala pa rin natututunan hanggang ngayon. Libo-libo nang namamatay.
Magsigising tayong lahat mga kapatid. Again, the condition of the church will determine the condition of the nation. Where the church goes, there the nation goes. Huwag nating isisi sa mga politiko. Huwag nating isisi sa mga namumuno, away-away sila. Wala tayong pakialam dyan. Ang ayusin natin yung ating relasyon sa Diyos bilang mananampalataya ng Panginoon. Stop giving shame to the name of the Lord. Na kung hindi mo talaga, umalis ka na lang. Ganun na lang. Because we cannot afford to do this. We are now in a crucial time of our relationship with God. We are now in the crucial time na kung saan the devil knows that his time is short and he will launch all his attacks. That is why the only defense that a nation will have are the people who are believers of the true and living God. And that is the church. My friends, build your spiritual growth, your spiritual maturity now. Anything that has nothing to do with your maturity, with the building of your growth, all of that are rubbish, garbage. Dapat itapon yan, ibasura na yan. Panglima, demonstrate explicit obedience. Very clear po itong description na ito ng Panginoon. Explicit obedience to God. To anything that God is saying. Magandang halimbawa si Abraham. The Lord told Abraham in Genesis 22, offer Isaac as a burnt offering. Susunugin, papatayin. But the Lord had promised Abraham that he will become a father of nations through Isaac. But Abraham in his human mind, mayroon siya sa Hebrews 11, ang sabi niya, kahit mamatay at masunog si Isaac, ako'y nananampalataya na kaya siyang ibalik ng Diyos sa buhay. Alam niyo ho, ito na yung time. Kaya nga loyalty check ito eh. Maging ho sa mga militar natin. Kasi hindi ko alam sa isang demokratikong bansa, uso yung kodita. So dito makita natin ang maging ang mga opisyal ng mga military ay nagkakandak rin ng loyalty check just to make sure na yung kanyang mga subordinates ang suporta sa kanya pa rin. Sa Diyos, ganun din. Walang pakialaman Diyos kung magwelga ka laban sa Kanya o sa demonyo ka pumunta. Hindi ito nakakabawa sa Kanyang kapangyarihan. He is conducting a loyalty check for His people, not for Him but for us. Because if we are loyal to God in good times as well as in bad times, we obey God explicitly even though we do not understand what He's saying, but we are trusting in Him. What will happen? It is for us. Abraham experienced the truthfulness of God's promises to him. Malinaw? So dito pinapakita ng Diyos sa atin. Is now conducting loyalty check. Not for him, but for us. Kasi pag tayo naging loyal sa Diyos, para ka na rin naging loyal sa may akda ng buhay, naging loyal ka sa pinakamakapangyarihang Diyos sa lahat. So what will happen? Alangan namang tapat ka sa Kanya, ilalaglag ka niya. Sa Diyos ho, walang laglagan, walang iwanan. Tatapusin hanggang dulo ang laban. At kailanman ang Diyos hindi marunong manglalaglag. Never ang Diyos nag-abandon, lalo na sa mga tapat sa Kanya. My goodness. Pati buong pwersa ng impyerno, wasakin niya for the sake of the one who is loyal to Him. I pray today that we will express an explicit obedience to the Word of God. Huwag mo nang pakinggan yung mga sinasabi ng iba, yung mga ayaw talaga maging tapat sa Diyos. Hayaan mo na lang sila. Basta ikaw kung ano sinasabi ng salita ng Diyos, for you it is final. Unless we treat God's Word as our final and sovereign authority over our lives, explicit obedience will be an impossible thing for us. But the moment we treat God's Word as the final authority, the sovereign authority over our lives, may mga pagkakataon hindi mo maintindihan. Gagawin ko pa, pag ginawa ko ito. I remember Reverend Dr. Charles Stanley says, just obey God and leave all the consequences to Him. Pag disobey ka sa Diyos, may consequence. Pag o-obey ka sa Diyos, may consequence. I would rather obey God and leave all the consequences to Him. Meron ba mga bagay sa buhay mo na naging dahilan para hindi mo masunod ang Diyos ang lubusan? May consequence din yan. Disobeying God ay mas malaking consequence, demonyo ang lulusob sa iyo. But if you will obey God, lulusubin ka rin ng demonyo, kagandahan lang, ang proteksyon mo
ang covering mo, Diyos, parang bumanggang demonyo sa isang pader na kailamay, hindi sa sobrang tibay. Yeah. That is why you need to listen. You need to hear this kind of messages. In order for you to be set free, you will know the truth, you shall know the truth, and the truth will set you free. This is the truth from heaven. One of the divine prescription is for us to express an explicit obedience to God. Number 6, living a life of righteousness. Glory to God. Example natin si Noah. Noah was a righteous and a blameless man. He found favor in the eyes of God. Who are the people who found favor in the eyes of God? These are the people who are living in righteousness. Mga kapatid, in the time of Noah, ang sabi ho ng Bible, ang lahat ng tao wala nang iniisip sa lahat ng panahon kundi pawang kasamaan. But Noah chose to live a righteous life. Anong ibig sabihin? The pattern is very clear. If people will not live a righteous life, you can choose. What God is waiting for us today is to make a decision. Pag sinasabi mo, Lord, gusto ko mabuhay na mayroong katuwirang kabanalan sa iyong harapan, then God will release the grace to govern and the power to prevail for us to execute just like Noah. I do believe with all my heart. When Noah decided to live a righteous life and not to be contaminated, not to contaminate himself with the wickedness of the people around him, I do believe that the Lord had released His grace for him to stand, for him to live a righteous and a holy life. And what happened? When the Lord released His judgment to the world, before He judged the world, He gave a divine prescription to Noah in order for him to be saved. Look at me now. One of the key for us to be saved, for us to be kept, to be immunized, to be covered in the midst of uncertainties, in the midst of this pandemic, is to live or living a righteous life. Because God will never allow the righteous to be forsaken, and He will not allow the righteous to be affected. Why? Because righteousness is one of God's characteristics. Are there unrighteous things that you're doing? That those unrighteous things are all garbage, rubbish. Tapon na natin yan. Pang-5, pang-7, relocating to Zion. Dito tayo nagwawakas. Relocating to Zion. What is Zion? Zion is a dwelling place of God. We've been discussing this for a long, long time. So Zion is a place where the ministry of angels, we can experience, Zion is a place where the presence of God is. Before, in their time, lagi nating tandaan, where the presence of God is, there is freedom. Where the presence of God is, there is healing. Everything that man needs can all be found in the presence of God. That is why, if we are living in a situation or in a situation na kung saan, alam mo na wala ang presensya ng Diyos, it would be better for us to relocate ourselves. Kung ikaw nakikinig sa akin ngayon, at sa palagay mo, nahihirapan ka na, kung sa trabaho man yan, o sa iyong tahanan na kinalalagyan, there's something wrong. Why? Because if you're a believer of God, and you are experiencing a situation where God is not present, you better relocate yourself to Zion. What is Zion? Zion is the dwelling place of God. What is an example here? David, yung Zion ho ay isa pong matibay, fortified ho na lugar. Na ang sabi nila, kahit si David ay kung atakin man sila, kahit mga bulag at pilay ang magbabantay, hindi sila kayang pasukin ni David. Ganun ka secured, ganun ka fortified yung lugar na yun. But because God was with David, what happened? David was able to capture the Jebusites and took over Zion. Now, ang sabi ng Bible, David made his dwelling. He established his palace in Zion. Not because the city was strategic, not because the city is fortified. Ang sabi ng Bible, because Zion is a dwelling place of God, David built his palace, his home in Zion. That is why Zion was called the city of David. Now, makinig kayo mabuti. Hindi ni David tinayo ang kanyang bahay at palasyo doon sa Zion. Dahil ang Zion ay safety na lugar. Tinayo ni David ang kanyang bahay doon sa Zion at ginawa niyang dwelling place ang Zion. Why? Because Zion is also the dwelling place of God. My friends,
kahit saan ka pumaroon, kahit anumang kalalagayan mo, yan sa iyong kalalagayan, kahit ng iyong kapaligiran na hindi maayos, as long as the presence of God is with you, that serves as your Zion. Ano ha? So, tingnan natin ito mga kapatid. We are just doing a review. What is Zion? Zion is a fortress in Jerusalem initially occupied by the Jebusites. David and his army captured this fortress and called it the City of David. It was in this fortress that David took up his residence. Yung aking binanggit kanina. Zion was a place of safety for David, and it becomes invincible because God also dwells in this place. Now look at me now. When David put up his house or his dwelling in Zion, David became invincible. Tinignan kong ibig sabihin ng invincible, too hard to defeat. Too hard to capture. Anong ibig sabihin? Hindi si David nagiging mahirap talunin dahilan sa kanyang husay, kundi doon sa Zion, naging mas matibay, naging mas malakas, at napakahirap talunin ni David. Why? Because God also dwells in Zion. Nakuha niyo po mga kapatid. Kahit saan ka naroon, kahit na anumang kalalagayan mo, pag ang Diyos kasama mo, you will become invincible. Situation cannot defeat you. Maybe mayroong mga nakikinig sa akin ngayon na kayo po'y nabiktima rin ng bagyong mga nakaraan. This is very unusual. Why? Sa Bicol nang galing kami nila Pastor Wilbert, 3 bagyo sa loob ng 3 linggo. Parang ngayon lang sa buong buhay ako nakarinig na kada linggo may bagyo. This is very unusual. But because the people of God, yung ating mga alliance, UCB alliance na roon ay nakakarinig na ho ng divine prescription from God, what happened? Hindi sila katulad ng ibang mga naroon na devastated talaga ang buhay. Crying, murmuring, complaining, una sa mga namumuno doon. But the people who heard this divine prescription na naroon, I'm so blessed with them. Nakangiti, nakikipag-fellowship sa amin, kahit tatanggal yung kanilang mga bubong. Why? Because they felt that the presence of God was with them. Alam niyo ho, ang presensya ng Diyos, hindi ho nakadepende yan kung tanggal ang bubong mo, hindi. Ang presensya ng Diyos will cause you an inner peace, an inner joy, an inner strength, na kung saan masasabi mo lang, hanggat kasama ko ita Panginoon, hanggat nandito ka, mabilis. And true enough, natanggal yung bubong natin mga kapatid doon sa Naga, purihin ng Diyos. Nagkaroon ng nag-raise po ang School of Church Builders through our mentor, Pastor Wilbert. And what happened? The money na nadala natin doon is enough para yung mga natanggal na bubong, na mga luma, see? Yung mga lumang bubong natanggal at napalitan ng bago. Minsan, alam ng Diyos ang ginagawa niya. Luma na yung bubong, luma na rin yung mga trusses. Saan ang ginawa ng Panginoon? Sometimes He allows things. Kaya nga mahalaga na unawaan natin ang ginagawa ng Diyos for the season. Ang akala natin, bakit naman mananampalataya kami, sumasamba kami, tapat naman kami sa Diyos sa pagbibigay ng aming mga ikapu at mga handog. Pero bakit inalaw ng Diyos? May ginagawa nga ang Diyos Nakita ko, mga luma na rin pala yung mga bubong nyo. Sa matagal na panahon, hindi natin napansin kasi masyado tayong busy sa ating ginagawang ministry. It is not bad, it's good. Pero ang sabi ko ng Panginoon, time na rin para makatikim kayo ng bago. Ayaw nyo naman intindihin. So, ang ginawa, si Lord na nagbaklas. Gamit yung bagyo at nung mabaklas, ngayon bago na. At mukhang may balak pa na gagawin ng bakal. Praise the Lord. See, we need to understand what God is doing. Hindi yung mayroong kalamidad, ang tingin kagad natin parusa. Wag ho. You who listens to me today, and you know that you are relocating yourself from the world to the presence of God, to Zion, and you feel it in your spirit and you believe that God is with you. And when God allow things to happen, sa amin dito sa Baybres, kami nila Pastor Wilbert, binaharin kami Binaha din kami. Hanggang ngayon, may tubig pa. But what is good is this. Sometimes God allows these calamities, this pandemic to happen. For what purpose? To give distinction between the people of God and the people of the world.
Sa Montalban ho, sa Cagayan, talaga namang halos abot bubong. Pero sa amin dito, glory to God, there is a distinction that God is doing. Hindi man lang umakyat sa mga garahe namin ni Pastor Wilbert. See, wala akong karapatan na magreklamo. Lumulusong po ako sa baha, naglalakad ho ako. Pero pagdating ko sa bahay, parang everything is normal. Hindi nga umabot sa garahe. Ang baba ng garahe ko, hindi makaakyat yung tubig. I am so grateful to God. Kaya nga ho, maganda na mayroon tayong salita ng Diyos sa palaging naririnig. Because the Word of God will give us clarity of God's purposes over our lives. Kaya I feel sorry for people who do not give importance to God's Word. Pag wala ka salita ng Diyos, ang linaw ng Matthew 4:4 ang may sabi, walang iba kundi ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. Life without God's Word is not complete. Incomplete ho ang buhay mo pag wala ka salita ng Diyos. You cannot rely on your abilities, you cannot rely on your experiences, you cannot rely on your wisdom and knowledge without God's Word. All your effort will boil down to nothing. Lahat ho ng ginagawa mo are tantamount to failure. That is why mahalaga mayroong kasalita ng Diyos. Malinaw ho. So, we've experienced the distinction. Kaya nga ho, pagka pinag-aralan mo, bakit ng Diyos inalaw ito? In 3 weeks, 3 typhoons. Buti kong mahihina. Sobrang lakas. And see, to prove to you that the people in Bicol, in Camsor, specifically, are being blessed by God, nagbibigay ho sila ng tulong. Papunta po ang ECB team sa Cagayan next week. What happened? Yung mga binagyo, tinanggalan ng bubong. Nagpadala ng tulong sa Cagayan. See? Are they in need? Yes. May pangailangan din sila. But because they understand the principle. Kaya nga ho, makita niyo, pag ikaw ay nasa Zion, nasa presence ka ng Diyos, yung perspective mo, yung outlook mo sa buhay, magbabago. May pangangailangan din kami, dito na namin gamitin. No. Mayroong mas nangangailangan. So they release their finances, their financial help. Sila ho, compared ho sa lahat na nagbibigay, specifically sa ABG, Camsor ho ang pinakamataas. Sino yung Camsor? Dinaanan ng 3 bagyo na puro matitindi. Naunawaan ho natin, see, if you really understand what God is doing and you are immersed in the presence of God, it will be easy for you to release the blessing and you will understand what God is doing. Now, let us define what is Zion today. Ano ha? What is Zion today? Before, ang ating pinag-aralan, Zion is a place where David dwells and where the presence of God dwells. In our time today, what is Zion today? Zion is the spiritual state of the mature church. The reference point of that maturity is the full stature of Christ manifested in the life of His corporate church, according to Pastor Wilbert Butchal. So sa panahon natin ngayon, ang Zion is the state of the mature church. O na-explain ko na sa inyo kanina. Kailangan nating maging mature. At ang reference point nito of that maturity is the full stature of Christ manifested in the life of His corporate church. Christ-likeness. Ano ba si Kristo? Si Kristo ho ay strongly connected sa kanyang Ama sa langit. Same thing with us. Alam nyo, kung titingnan natin ang sitwasyon natin ngayon sa mga mata ng Diyos, through the eyes of God, we can still smile in the midst of the storm. Why? Because with God, nothing is too hard for Him. Walang mahirap sa Diyos. The problem is we always look at situation through our eyes. Kaya nangyayari, tingin natin mahirap. May pag-asa pa kaya?
Mayroon pa kaya magandang kinabukasan na naghihintay sa amin? Because you are looking situation through your eyes and you are analyzing situation through your mind. Don't you know in 1 Corinthians 2:16 it says, we have the mind of Christ. Whose mind is operating? Most of the time, our mind. That is why we experience hardship kahit hindi naman ganun kahirap. Dahil ang ating mind is contaminated, ang ating mind ay influenced by the world. What happened? So tingin natin mahirap. No! The mind of Christ, He was able to feed thousands by using 5 loaves of bread and 2 fish. Nakakain lahat, sumobra pa ng 12 baskets. This is the kind of operation. Look at me now. In this crucial hour, gusto ng Diyos maranasan natin. Ang alin? Yung mga great signs, wonders, miracles, healings. Para ano? Ito na yung time, church, para tayo ay makapag-minister sa mga kapatid, makapag-minister tayo sa mga tao. Because if the church has no distinction with the world, what's the use of the church? The church will serve as good as nothing. But the moment na ang church ay merong distinction, that in the midst of so-called pandemic and crisis, the church is arising, the church is being prospered by God, people will begin to ask, mako-curious sila. Naunawaan po ba natin? Unless we relocate ourselves to Zion, unless the church will reach to its to her full maturity, we cannot win and we cannot advance the kingdom of God in this world. Naunawaan po natin? That is why, praise the Lord, kung kailan ho pandemic, tsaka ho makikita natin ibang mga kapatiran, nagbilihan ho ng mga lupa, purihin ng Diyos. Nakuha niyo po, the ECB Alliance was able to raise up more than 500,000 during pandemic. Anong pinapakita dito sa atin ng Diyos? That He can bless His people and He is able, capable, and more than able to bless His people in the midst of crisis. So just like Jesus, Zion today is the spiritual state of the mature church. The reference point of that maturity is the full stature of Christ manifested in the life of His corporate church. So, tingnan po natin. Okay, another definition po, what is Zion today? Zion is the church unusual. And we need to relocate ourselves to this church because it has so many dimensions that must be accessed, and immunity is one of its dimension. Another definition po ni Pastor Wilbert sa Zion in our time. Today, Zion is the church unusual. And we need to relocate ourselves to this church because it has so many dimensions that must be accessed, and immunity is one of its dimension. Now, tingnan natin mabuti. Eyes on me, please. Kung ang church talaga ay covered ng Panginoon, dapat walang namamatay na mga Kristiyano. Sa aming programang May Kasagutan, may nagtanong dyan. Kung ang church talaga ay mayroong immunity galing sa Diyos, dapat walang namamatay na Kristiyano. Ideally, dapat ganun. Because Diyos ang nag-cover sa church, abay dapat walang hihigit sa Diyos kahit anong pandemic, anong peste at virus yan. It cannot defeat God. God will defeat this virus. But why is it? You know, it creates a big question in my mind. Bakit? Sa isa hong prayer meeting sa South Korea, isang babae ho na Korean ang nagpunta ron, mayroon pala siya pala positibo sa coronavirus. Umattend siya ng prayer meeting. To make the long story short, nakahawa siya ng almost 5,000. Saan? Prayer gathering. Isa pa pong lugar sa Amerika, bishops. Namatay ho, maraming bishops, maraming clergymen namatay because of COVID-19. Saan? During church gathering.
Maaari magtatanong kayo, bakit pastor nangyari ito? Nasaan ang Diyos? Nasaan ang covering ng Panginoon? Dito papasok ko yung ating pag-aaral. Because one of the description of Zion today, Zion is the church unusual. Pag sinasabing church unusual, it is no longer operating as usual. Because the church as usual is ganito. More on religious mindset. Na pag naka-attend sa church, nakaupot, nakarinig ng mensahe, tapos na't uuwi, hindi malang ina-apply. Ang religious mindset dwells more on the activities. It dwells more on the doctrines of men. Pag sinasabing religious mindset, ang clear ho na example sa Biblia, walang iba kundi mga Pariseo at Skriba. Na wala nang ibang inatupang na dumating na ang new move, dumating na ang fresh revelation ng Diyos, hindi na nila pinapaniwalaan. Bakit? Because they are dwelling on the past. Naunawaan po natin? So, the church unusual, we need to relocate ourselves in this church because it has so many dimensions that must be accessed, and immunity is one of that dimension. Now, let me share with you the description of the church as usual. Tingnan natin, ha? Description of the church as usual. Ito yung mga religious, ito yung mga Christian churches. Mabigat ito ang ating pag-aaralan. They believe in God, they receive the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior, but their operation is not in the dimension of the Spirit, but only in the natural dimension. Number one, description of the church as usual. The church as usual was stuck up in a place where God demonstrates His power to them long ago. Let me repeat. The church as usual was stuck up in a place where God demonstrates His power to them long ago. Deuteronomy chapter 1 verse 6 to 8. The Lord our God said to us at Horeb, "You have stayed long enough at this mountain. Break camp and advance into the hill country of the Amorites. Go to all the neighboring peoples in the Araba, in the mountains, in the western foothills, in the Negev, and along the coast, to the land of the Canaanites and to Lebanon as far as the great river of Euphrates. See, I have given you this land. Go in and take possession of the land the Lord swore He would give to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, and to their descendants after them." Dito makita po natin, isa ho sa description, pag ang church na iyong kinabibilangan is as usual church, na stuck up na po ito sa mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos. Nung sila ho ay nagta-travel, ang mga Israelita, anong sabi ng Panginoon? You have stayed long enough to this mountain. Bakit? Because doon sa mountain na yun, doon nila nakikita ang kapangyarihan ng Diyos, ang demonstration ng power ng Panginoon. Kaya mga Israelita ayaw nang umalis. Gusto nila doon na lang sa mountain. Now look at me now. God took them out from Egypt to bring them to the promised land, Canaan. Pero along the way, papunta on their journey towards destiny, Canaan, mayroon silang mga karanasan sa Diyos. At yung kanilang karanasan, hatiin ng Diyos ang dagat, mga great and mighty things, nagstay sila doon. Kaya sabi ng Panginoon, you have stayed long enough at this mountain. Now, look at me now. Isa ho sa palatandaan o description ng iyong church ay as usual. Pag ayaw mo nang umalis at ayaw mo nang makinig sa mga presenteng kapahayagan ng Diyos, lalo na sa mga itong pagkakataon. Maraming mga churches today, hindi na nakakapagpatuloy. Yung iba nagsara na. Bakit? Because people are not helping, not giving their tithes and offering regularly. You can just imagine. If that church is a church of God, worshiping a true and living God, sa palagay nyo, hahayaan ng Diyos na magsara yan? Of course, our God is a faithful God. He will not allow that thing to happen. So why is it na nasara? Because it is not operating according to the current move of God. Tawag dyan, church as usual.
Di ba napakasamang pakinggan? Forgive me the term. Napakasamang pakinggan. Nag-worship sa Diyos na buhay, dinideclare na ang Diyos makapangyarihan, pero nagsarang simbahan. Bakit? Because hindi na umaalis sa kanilang dating kalalagayan. Now look at me now, pag ang operation mo, ang iyong pag-operate sa church ngayon is only in the natural dimension, then you will be hit by the pandemic, recession, so-called crisis in this world. Why? Because you are only operating and accessing the natural dimension. Let me help you, my friends. Our God is a supernatural God and He is operating in the supernatural dimension. We need to learn how to access the blessings in the supernatural realm. Now look at me now. Let me read you a scripture, and I pray that this will open our hearts and mind. In Ephesians chapter 1 verse 4. For He chose us, tingnan natin verse 3. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. Ephesians chapter 1 verse 3. Who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. When a person believes in Christ, receive Him as His Lord and personal Savior, he is already blessed by God. But the blessings na kanyang binigay sa kanya ng Diyos, he is blessed with all kinds of spiritual blessings. The problem is that blessing is in the heavenly realms. Naunawaan ho? Nakuha ho? So dito makita natin yung blessing na yon ay nasa heavenly realms. Anong ibig sabihin? Spiritual. Kaya in order for you to access all that spiritual blessings, for you to overcome, you need to access that in the Spirit. That is why the church as usual only operates saan? Nag-ooperate lang ho sa natural dimension. That is why kailangan nating mag-relocate from the church as usual to the church unusual. We need to access that spiritual blessings that God had given us in that moment na tayo sumampalataya sa Panginoon. That is why napakahalaga nitong pinag-uusapan natin. Ang sabi ng Panginoon, you have stayed long enough for this mountain. Mayroon pong mga churches na talagang binless naman ng Panginoon before. Yung dimension na meron noon, nag-work ang Diyos. Tama po yan. Pero lagi nating tandaan, God is a progressive God. He never dwell in the past. Hindi po siya nanatili sa past. Siya ho ay progressive. Mayroon siyang ginagawa sa bawat season. At sa bawat season, dapat ang church ay nakakasabay sa ginagawa ng Diyos. Kasi pag hindi ka makakasabay, maiiwan ka at ito ang nangyayari. Masakit ho para sa akin at alam ko sa ibang mga kapatiran na nakikinig sa akin ngayon, napakasakit makarinig na mayroon tayong mga kapatiran ng mga simbahan na nagsasara dahil sa pandemic. Hindi na makaupa, nagsasara sila. Ito ho'y napakalaking dagok at sabihin na nating sampal sa iglesia ng Diyos. Because if that church is really operating in the spiritual realm, in the spiritual dimension where God is also operating, it will not close. Yung iba naman na church as usual, pinipilit na mag-gather ngayon. I have nothing against it. Pero kung yung gathering na yan, na magiging cause pa, na mahirapan yung iba, kaya nga mayroon tayong live streaming. Hindi na makatiis, kailangan na, what is the difference of worshiping God in the cloud and worshiping God in the church? It's the same. It doesn't matter. The most important thing is the spiritual dimension. Again, the Lord, praise be to God, for He had blessed us in the heaven realms with all kinds of spiritual blessings. In order for you to access all the spiritual blessings that God had given you and that God had given to the church, we need to operate in the spiritual dimension. Pangalawang description ng church as usual. The church as usual becomes familiar with the supernatural manifestation of God's power but unchanged with it. Psalms 95 verse 10 to 11. For 40 years I was angry with that generation. I said, they are people whose heart goes astray,
and they have not known my ways. So I declared on oath in my anger, they shall never enter my rest. Isa ho sa description ng church as usual, familiar ito sa supernatural manifestation of God's power, but unchanged with it. Siguro kung kasama tayo sa tumawid doon sa Red Sea, hindi natin makakalimutan yun. Na sa tuwing mayroon tumarating na problema, maalala natin na tayo po ay nakatawid sa Red Sea. Hinatin ng Diyos ang Red Sea. Imagine, napakalalim na dagat, hinatin ng Diyos at binigyang daan ang mga Israelita para makatawid. Pero sa church as usual, makinig kayo mabuti. Kahit na yung mga ginawang dakilang bagay ng Diyos, nakita nila, naranasan nila, pag dumating ang problema, nakakalimutan nila. Yung bang ang mga manifestation ng power ng Panginoon ay hindi nagbabago sa kanila. Isa ho ito sa description ng church as usual, operating in the natural dimension. I can still recall, yung aking anak ko, nung magkaroon ho ito nasa kanya maliit pa lang siya, nagkaroon siya ng hernia. At ang sabi ng doktor, siya i-operahan. We come to God, we ask prayers for the brethren from our church. For 7 months, we battled. Kasi nga ho, ang sabi ng iba, masyado pang bata. Pag naoperahan, marami hong inoperahang bata. Nakatulad niyan, baby pa siya, namatay. So we battled our fight in prayer, and then we really come to God with a sincere heart. 7 months. On the 7th month, God created a miracle sa aming anak. At andito nga siya yung aming operator ngayon sa ating live stream. Hindi siya nakatikim ng operation. Dinala ko siya sa doktor. At ang sabi ko, Dok, pakicheck. Nung makita ng doktor, ano sabi niya? Anong ginawa mo? Sabi ko, pinag-pray lang namin sa Diyos. Ano sabi ng doktor? It's a miracle. And since that day, kinonsider namin yan mag-asawa. Nagdeposito ng Diyos ng miracle. Now, I am not saying na hindi kami nakakaranas sa mga mabibigat na problema sa buhay namin simula nung mangyari yon. But every time na mayroong mga mabibigat na problema, naaalala namin palagi ang kabutihan ng Diyos. And that miracle, that manifestation of God's power in our lives, leads us and change us, change our spiritual view, change our spiritual outlook. Na kung ang Diyos ay naging tapat at nagpamalas sa kanyang kapangyarihan at miracle noon, siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, may gagawin din siyang milagro sa buhay namin ngayon. You know, sa church as usual, kahit na matindi ng kanilang nakita, matindi ng manifestation ng power ng Diyos, hindi sila nabago nito. That is why, wala ring narating ang mga nasa church as usual. But people who witnessed the miracle of God in their lives, just like us, alam mo, tingin ko, deposito ng Diyos yan sa amin. Bakit? Alam ng Diyos. Hindi lang yun ang daranasin namin. Mayroon pa kami mga mararanasan pagdating ng araw. And true enough, we've experienced difficulties along the way. But that miracle, every time we remember that miracle, it took us 7 months every day praying to God. That reminds us of God's faithfulness. Kaya pag mayroong mabigat na pagsubok na dumating, alam na namin ang aming gagawin. We just go back to that wonderful day and wonderful miracle, reminding us that God is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Okay, pangatlo, the description. The church as usual. We're talking about the church as usual, my friends. Refuse to listen and believe the one speaking from heaven with the now word. Ano ang characteristic ng church as usual? The church as usual refused to listen and believe the one speaking from heaven with the now word. Hebrews 12:19. To a trumpet blast or to such a voice speaking words that those who heard it begged that no further words be spoken to them. Hebrews 12:25, see to it that you do not refuse him who speaks. If they did not escape when they refused him who warned them on earth, how much less will we if we turn away from him who warns us from heaven. Ano ho ang church as usual?
They refuse to listen and believe the one speaking from heaven with the now word. Ito yung sinasabi ni Pastor Wilbert na stuck up na. Nananatili na lang sa kanilang karanasan sa nakaraan or sa past. Lagi nating tandaan, God, ibaon niyo po ito sa inyong isip, yung puso sa inyong espiritu, God doesn't dwell in the past. Our God is a progressive God. Kung mapapasin niyo yung church history, mayroon lang mga season. May season ng charismatic, may season ng evangelical, may season ng prophetic, at mayroong season ng apostolic. Isa lamang itong patunay, mga kapatid ko, kay Kristo. Ang Diyos natin hindi tumitigil. Siya'y progresibong Diyos at mayroon siyang ginawa sa bawat season ng ating buhay. And only the church unusual is able to move with God. Hindi na sila nakikinig. Mayroong sinasabi ang Diyos. Mayroong kapahayagan ng Diyos. Katulad ngayon, mayroong divine prescription ng Diyos. Ano sabihin nila? Hindi na yan. Dito na lang tayo sa dati. Kaya nga sabi nila, nung magsalita ho ang Diyos sa mga Israelita mula sa langit, sa bundok, ano sabi nila? Nakikiusap sila kay Moses, ikaw na lang makinig. Kasi sa kanila, thunder ang dating ng boses ng Diyos. Pero kay Moses, clear as crystal ang pangungusap ng Panginoon. Pangapat, description of a church as usual. The church as usual do not have the spiritual dimension that will carry the grace and the presence of God. Hebrews 12:21. The sight was so terrifying that Moses said, I am trembling with fear. Sa church as usual, wala silang kakayahan or spiritual dimension that will carry the grace and the presence of God. Ephesians 3:2-9. Surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you. That is the mystery made known to me by revelation. As I have already written briefly, in reading this, you will be able to understand my insight into the mystery of Christ, which was not made known to people in other generations, as it has now been revealed by the Spirit to God's holy apostles and prophets. Verse 6, this mystery is that through the gospel, the Gentiles are heirs together with Israel, members together of one body, and sharers together in the promise in Christ Jesus. I became a servant of this gospel by the gift of God's grace given me through the working of His power. Although I am less than the least of all the people, Lord's people, this grace was given me to preach to the Gentiles the boundless riches of Christ, and to make plain to everyone the administration of this mystery, which for ages past was kept hidden in God, who created all things. Isa ho sa description ng church as usual, it has no spiritual dimension that will carry the grace and the presence of God. Di nila kaya. Wala silang ganung spiritual dimension na dalhin ang presensya ng Diyos, ang grasya ng Panginoon. That is why makikita mo ang church as usual, more on limitations. Acts 20:32, now I commit you to God and to the word of His grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. Look at me, people of God. We can only be victorious. We can only overcome if we are operating by the grace of God. What is God's grace? God's grace is God's power and ability working in us in order for us to become what God wants us to be. What is God's grace? God's grace is God's power and ability working through us in order for us to do what God wants us to do. The problem with the church as usual is they have no spiritual dimension to carry the grace of God and the presence of God. That is why sa church as usual, talagang masasabi mo na parang church lang. They have praise and worship, they have the preaching of the word, but it has no spiritual dimension to house or to provide a dwelling for the presence of God and for the grace of God. Kaya makikita po natin ang church as usual, talagang makikita mo, pag pumasok ka, pag mararamdaman mo talagang walang touch ng Holy Spirit.
Forgive me, but I need to preach this to you in order for us to wake up from a long sleep. Ano pa? Let us move on to the church unusual. The description of the church unusual. Hebrews 12:22 to 24. But you have come to Mount Zion, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem. You have come to thousands upon thousands of angels in joyful assembly, to the church of the firstborn, whose names are written in heaven. You have come to God, the judge of all, to the spirits of the righteous made perfect, to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. Description of the church unusual. Punta po tayo sa church unusual. The church unusual is the assembly of people who reach a spiritual dimension which God's tangible presence is felt. Sa church unusual, napakalakas ho ng kilos ng Diyos at ang presensya ng Diyos ay hindi lamang naramdaman, kundi nararanasan. Malinaw ho? So sa church unusual, they are more concerned with the numbers. They are more concerned with the numbers of attendees. Sa kanila, pag marami, kahit na ampaw yung mensahe, kahit na walang nararanasan na presensya ng Diyos, ang mahalaga sa church as usual marami. Sa church unusual, size of the church doesn't matter. Marami man yan o kukunti, what matters most in the church unusual is the size of God, the freedom of God's presence moving inside the church. Naunawaan po natin? Sa church as usual, numbers game matters most. Even no touch of God's presence, sa kanila okay na yun. Sa church unusual, what matters most is the operation of God's presence, the operation of the Holy Spirit to be manifested among them. The size, the numbers doesn't matter, because we believe that it is God who will bring the right people in the church. But God will never bring the right people in a wrong church who only after the numbers. The right church is after the presence of God. If the church is after God's presence, if the church is after what God wants to do among them, then that is an unusual church. They felt the people reach a spiritual dimension. After sila sa growth ng kanilang spiritual dimension, where God's tangible presence is felt. This time, hindi lamang umiiyak, kundi yung kanilang karanasan sa spiritual, naramdaman nila na while they're worshiping God, while they're gathering in the name of the Lord Jesus Christ, clear sa kanila, ramdam nila, hindi lamang sa panlabas, kundi sa loob, sa kanilang espiritu, that God is doing something. My friends, if that's the kind of worshiper and that's the kind of church that you are attending, that you are being with, rejoice. Why? Because you are now migrating from the church as usual to the church unusual. Pangalawa ho, the church unusual is the assembly of people where they have reached God's appointed physical and spiritual place allocated for them on the earth. For you have come to Mount Zion, the city of the dwelling of God. So dito makita natin, ano ang church as usual? The assembly of people where they have reached God's appointed physical and spiritual place allocated for them on the earth. Maalala ko ho, nung dumating ho yung famine sa Egypt, beforehand, may inihanda na ang Diyos na Goshen para sa kanyang mga pinili. I declare in the name of Jesus, when the plague reached or hit Egypt, the people of God in Goshen were totally and completely safe. I declare in the name of Jesus, where you're listening to me right now, where your place is located, because you have migrated from the church as usual to the church unusual, where you are after hunger and thirst of God's presence. Wherever your place is located, that place will become your Zion. Because where the presence of God is,
Kami ho rito sa Baybris, alam nyo, pag lumabas ka, yung aming kapitbahay, nadismaya eh. Bagong tayo yung kanilang bahay, ito yung kanilang naranasan, nadismaya. Parehaso silang pulis. Sabi nila, bakit naman ganito? But for me, hindi ko sinasabi, di ako nagmamagaling, na di ako nadismaya. Pero sa akin kasi simple lang eh. As long na nandito ang presensya ng Diyos, walang baha-baha sa atin. Nandyan yan. Sabi ko, ma'am, mas mainam pa rin po tayo. Kasi yung iba, abot bubong. Sa atin, hindi nga umabot sa garahe natin. Nangiti ho siya. Bakit? Because this is the time. Kung saan ang mga tao nakakaranas ng kadismayahan, nakaranas ng discouragement, they are seeking. Hindi niya akalain na sa umagang yun, na kung saan punong-puno siya ng pagiging dismaya, mayroon siyang maririnig na isang tao na nagsasabi na mapalad pa rin tayo dahil hanggang tuhod lang natin. O hindi nga umabot sa tuhod, hanggang binti lang yung baha sa atin kumpara sa iba. Nangiti ho siya at the same time, alam ko na habang siya naglalakad sa baha, naisip niya yon na mas blessed siya kaysa iba. Ito ho ang kayang dalhin ng church unusual. They can deliver, they can give a message which is relevant, especially in these trying times, in these crucial times, to lift up the spirit of the people. But the church as usual, they die down together with the world. Kung ang mundo anong iniisip, yun din ang iniisip ng church as usual. And instead of praising and thanking God, they are complaining and murmuring against Him. But the church as usual, he sees the positive things. He sees the good things behind the negative situations. What is the church unusual? It sees the purposes, the plans of God behind the negative and favorable situations. Sa church unusual, Romans 8:28, for God will work for the good of those who love Him and those who are called according to His purpose. In all things, God will work for the good. Nakikita ng church unusual, yung mga dakilang bagay na inihanda ng Diyos sa likod ng kalamidad, pandemic, crisis, recession na dinaranas natin ngayon. Nakikita ng church unusual that God in all these things, in all this unfavorable situation, they believe and they know that God had prepared something good for His people, people who dwell in His presence, people who worship Him in spite of difficulties, people who are loyal to Him and never abandon the relationship with Him in good times as well as in bad times. My friends, marami pa tayong sasabihin, pero ang ating oras po ay kapos. Dito na lamang po tayo. Ang lagi po nating tandaan, let us migrate from the church as usual to the church unusual. Let us be more thirst and hungry for God's presence. If these things happen, no matter what happened in this world, we are completely, totally, undisputedly safe. Why? Because we are under the covering of God, and we are under His dominion, and we are under His jurisdiction. Whatever the world experience, whatever the devil do, it will pass over us because the devil cannot touch us because we are under the covering and the jurisdiction of God. The hedge of protection from the Lord is clear, and the devil sees it, and he cannot touch us. 1 John 5:18-20, we become untouchable by the enemy. Let us come to the Lord in prayer. Father, we thank You for teaching us today that we need to migrate from the church as usual to the church unusual, where the spiritual dimension, where we can access all the spiritual blessings that You have intended to give us in that place. The spiritual dimension of the church unusual is increasing and increasing the water level in the church, so that we will be able to access all the spiritual gifts that You are about to give us in order for us to dominate, in order for us to advance the kingdom strong on earth, until Revelation 11:15 will become a reality, that the kingdom of this world will become the kingdom of our Lord and His Christ,
and His Christ will dwell in that kingdom forever and ever. I pray that the Lord will continue to enlighten you. I pray that the Lord will continue to release the grace to govern and the power to prevail to you in order for you to grow in the knowledge and grace of our Lord and Savior Jesus Christ until one day we shall become like Him and live like Him and we become victorious like Him. This I pray in the powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Your table will never run out of food and your finances will continue to grow. The blessings from heaven will be poured out by God upon you, to be upon you and your family. This I pray in Jesus' powerful name, and the blessed people of God declare, Amen and Amen.